Sinasabi ng system na nakapasok ka na sa 8th Vampire City. Na-sealed na ang pasukan ng dungeon, na-block ang mga komunikasyon sa labas. Hindi ka maaaring lumabas ng dungeon bago mo ma-eliminate ang boss ng dungeon o mamatay. Sa isip-isip ni Greed na may 7 building dito. Pero ito ay mas maliit kaysa sa inaakala niya, bagamat natutuwa siya na iyon ang kaso dahil nandito sila. Sinasabi ni Greed na ang una nilang gawin ay magbuo ng party. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na level 180 na kayo. At napapatanong ito kung bakit ang taas na ng level nila. Di ba weekends lang sila naglalaro? Napapatanong si Sihi na di ba, mahirap na magpa-level up kapag umabot na siya sa mataas na level tulad ni Opa. Nagtataka at pinagpawisan naman dito si Greed at nakaramdam ito ng pagkahiya at sa isip-isip nito na kahit after a year, na-stuck siya dati sa level 80. Hindi siya makapaniwala na mga bago pa lang sila. Lumabas si Bram at nagulat ito, at bigla itong nakaramdam ng takot at napapatanong ito kung sino sila. Hindi niya akalain na magkakaroon sila ng ganoon kalakas na divine power kahit hindi sila mga anak ni Rebecca. Sinasabi ni Greed na siya ang kanyang bunsong kapatid at siya ang kaibigan niya. Siya ang Saintess at ang kanyang Guardian Knight, malinaw na magkakaroon sila ng mataas na divine power. Pinagpawisan naman dito si Bram at hindi ito makapaniwala na isa itong Saintess. At sa isip-isip nito na bukod pa riyan, ang shape ng kanyang divine power. Napalingon si Sihi sa kanyang likod at sinasabi nito na ang mga dungeon ay magkahiwalay na espasyo. At komportable sila na wala silang maabala sa paligid. Nagulat naman dito si Greed at tinatanong nito kung first time ba nilang pumasok sa isang dungeon. Hindi pa ba sila nakakapag-raid? Sinasabi ni Sihi na dahil sa pag-aaral nila, wala talaga silang nagagawa dahil kailangan nila ng oras. Tuwang-tuwa naman ang kaibigan ni Sihi at sinasabi nito na masaya siya dahil ito ang kanyang unang dungeon, at nakasama niya pa si Yang Woo Opa. Sa isip-isip ni Greed na parang simula nung magkasama sila, naglalaro na din sila. Mahalaga talaga ang mga kaibigan kung saan siya nagsimula. Sinasabi ni Sihi na sobrang dilim dito, gagamit siya ng light magic. Sinasabi ni Greed kung gagawin niya yan, magiging easy target sila. Kung makakapaghintay siya, masasanay din siya sa dilim. Nakaramdam naman ng takot ang dalawa, at sinasabi ni Sihi na naiintindihan niya na ito. Baka delikado yan, tulad ng sinasabi ng isang specialist. Sa isip-isip ni Greed na pumunta sila dito nang hindi man lang nag-research at umaasa lamang sa kanya. Hindi niya kayang magmukhang masama sa harap nila, Bram, ipagkakatiwala niya sa kanya ang support. Napapamura si Bram at pinapatahimik niya si Greed. Nagtataka naman dito si Greed, kung bakit balisa siya, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Bram. Sa isip-isip ni Greed na pagkatapos ng mga insulto, napakatahimik niya mula nang pumasok sa Vampire City. Nanahimik na siya simula nang narinig niya na si Sihi ay isang Saintess. Parang tinatago niya rin ang presensya niya, inaasahan niya na hindi magkakasundo ang Saintess at demonyo, ngunit mayroon ba siyang masamang alaala na nauugnay sa isang dating Saintess? Bigla naman napayakap ang kaibigan ni Sihi at sinasabi nito na Tara na, Opa. Sumakay na sa bus nila, namula naman dito si Greed at sinasabi nito na siya dapat ang magsabi niyan, dahil yan ang isang term na ginagamit kapag ang isang high-level user ay tumutulong sa paglakas nila. At bitawan niya siya, sinasabi ni Sihi na alam nila ito. Alam din nila na dahil sa pagkakaiba ng level, monopolyo niya ang experience, Opa. Pumunta sila dito para tulungan siya, Opa. Kaya pangunahan niya ito, at bilisan niya na. Sinasabi ni Greed na ito ay isang bastos na grupo. Kung gayon, makikinabang ba siya sa kanilang dalawa? Sa isip-isip ni Greed na dahil nakapasok na sila sa dungeon, wala siyang choice kundi umabante habang pinuprotektahan sila. Sinasabi ng babae na panahon na para tapusin ang satisfy invite seat. Panda Dej, nagpapasalamat sila sa kanyang pananaw tungkol sa hunting world ng Satisfy. Nagulat sila sa kanyang pagsusuri sa pag-level up ni Greed at kung paano niya ginamit ang mga experience potions at reputation points. Tulad ng inaasahan sa isang tao na naging sikat dahil sa mga insight tungkol sa hunting. Sinasabi ni Panda na oo, hindi ba talaga siya tahimik ngayon? Hindi mali ang analysis niya, willing siyang ipusta ang lahat ng pera niya dito. Sinasabi ng babae na may breaking news sila, parang tumaas pa ang level ni Greed ng another 3. Nabigla naman dito si Panda at hindi na tinuloy pa ang sinasabi nito. Sinasabi ng babae na Mr. Panda Dej,
Kilala siya na nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 milyon. Nakikita nating nanunood pala si Zibel ng news, tumatawa at sinasabi nito na hindi man lang siya nagpakumbaba sa paggawa ng masamang pagsusuri, at hindi man lang nag-isip ng maraming beses. Isa siya sa tunay na hunting specialist, ngunit kahit papaano ay nagagawa niyang lumampas sa kanyang common sense. Pero, nakakuha din siya ng bagong kapangyarihan, malapit niya na siya mahabol, kaya tumakbo lang siya hanggat kaya niya, greed. Napapatanong ito kung ano ang nagpapahintulot sa kanya na mag-level up sa isang kamanghamanghang bilis. Marahil may isang bagay, malamang may kasama siyang dalawang high priest. Para magamit ang isang high priest ng Rebecca, malamang kailangan niyang gumastos ng maraming pera, at mga reputation points. Iyon ay isang bagay na kahit siya ay hindi maglalakas loob na gawin. Isa talaga siyang kahanga-hanga, 20 oras ang nakakaraan sa tunay na mundo. May mga wolf na pasugad kila Sihi, at sinasabi nito na isang ambush mula sa likod. Sobrang bilis nila, mabilis naman pumunta ang kaibigan ni Sihi at sinasabi nito na haarangan niya ito Sihi. Mabilis naman rumuspinde si Greed at ginamit nito ang pagma sword dance. Pagma sword dance, habang naka-deactivate, physical attack power plus 32%, critical hit chance plus 22%, critical hit damage plus 15%. Sinasabi ni Greed na kapag hindi na-activate, hindi niya magagamit ang sword dances. Ngunit ang basic attack power ay tumataas ng husto, kaya walang pagkakataon na mapaglabanan nila ito. Inutusan ni Greed ang mga God Hands na tapusin na nila ang mga wolves. Umatake na ang mga God Hands sa mga wolves, sinasabi ng kaibigan ni Sihi na malakas talaga sila sa mga wolves. Opa, masyado siyang astig, sinasabi ni Greed na mahina ang mga halimaw na ito. Pamilyar sila sa mga vampira na low-ranking, sa isip-isip ni Greed na mahigit 100 ang level difference nila at ng mga monster, kaya mapapatay sila ng simpleng atake. Sinasabi ni Greed na papasok na sila ngayon sa loob ng kastilyo. Poprotektahan niya sila, kaya sumunod sila sa kanya. Sa isip-isip ni Sihi na kaya pala dahan-dahan siya naglalakad. Parang pabigat sila sa kanya. Sinasabi ni Sihi na opa, nakalimutan niya bang nandito sila para tulungan siya? Napalingon naman dito si Greed at napakuyong ito, sinasabi ni na tama yan opa, mag-focus lang siya sa paghunting. Ang passive skill ni Sihi na Upright Heart, ay may epekto ng pagtigil sa demonyo at undead. Siya ang Saintess Knight, kaya kaya niyang makatanggap ng ilang hit. Kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, naghahanda na maglagay ng buff si Sihi at sinasabi nito na opa, kailangan niya lang tumingin sa unahan. Tutal wala man lang siyang oras na tingnan sila, ginamit ni Sihi ang buff na Holy Weapon, Holy Impact, Holy Armor, Holy Exploration. Sinasabi ng system na sa loob ng 5 minuto, ang mga pag-atake ng miyembro ng partido na si Greed ay mapupuno ng banal na kapangyarihan. Sa tuwing umaatake ang miyembro ng partido na si Greed, sa loob ng 3 minuto, mag-a-apply ang Holy Splash Damage. Sa loob ng 5 minuto, isang defensive power na may kakayahang hamarang sa kasamaan ay mag-a-apply sa miyembro ng partido na si Greed. Sa tuwing nakakaranas ng pag-atake ang miyembro ng partido na si Greed, isang Holy Explosion ang magaganap. Ito ay maaaring mangyari sa isang beses bawat 2 minuto. Sa isip-isip ni Greed na ang splash damage at explosion. Magkaiba ang mga ito sa buff ni Horoi, ngunit gayunpaman, ito ay isang level 180 buff. Unlike sa percentage heal, sigurado siya na magiging average ang buff effects. Pinalaki ng Holy Power ang kanyang pinsala ng 500, ngunit hindi pa rin ito may kukumpara sa 3,800 na Ultimate Enhanced Mjolnir Hammer. Nag-fishbomb ang dalawang magkaibigan at sinasabi nila na fighting. Sa isip-isip ni Greed na ngunit gayunpaman, hindi niya akalain na susubukan nila ang kanilang makakaya para sa kanya. Gaano kaya sila maaasahan, ang tanging natitira ngayon ay upang matugunan ang inaasahan. Sa loob ng kastilo, may sumisigaw at sinasabi nito na may isang hindi imbitadong bisita. Tanggalin ang nanghihimasok, umatake na si Greed at ginamit nito ang pagma sword dance, at ang linked kill wave. At napapatanong ito kung nasa 400 ba sila, kahit na ang bilang ay mas maliit kaysa sa 7th City, kailangan niyang protektahan sila, kaya ito ay mas mahusay. Nakagawa ng malakas na pagsabog ang ginawang pag-atake ni Greed. Naglabasan ng mga vampire at napapatanong sila kung sino ang nangahas na gisingin sila, mula sa kanilang pagkakatulog.
Ito ay isang tao, lahat ay gumising na, sunod-sunod ang pop-up ng system, at sinasabi nito na 500 dagdag holy damage ang pumalo. Nagsisigawan ang mga vampire sa natatanggap nilang holy damage. Dahil sa epekto ng holy impact, 500 extra holy damage ang pumalo sa mga mahihinang kalaban na nasa radius na 5 metro ng affected target. Hindi makapaniwala si Grid at gulat na gulat ito at sa isip-isip nito na ang pinsala ng splash ay dapat na bumaba, habang lumalawak ang lugar, ngunit 500 ang pinsala sa bawat isa. Nangangahulugan yun na kung tumaas ang level ng kasanayan, maaari itong pumalo ng libu-libong pinsala sa lahat ng mga kalaban sa loob ng isang partikular na lugar. Ito ay masyadong overpower, hindi naman namamalaya ni Grid na may paatake na sa kanyang likod, at tinamaan ito. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 3,300 pinsala. Mahina ang kalaban na umatake sa iyo, ang epekto ng Holy Explosion ay naging aktibo. Kalahati ng pinsalang natanggap ay naibalik, nabawi ni Saintess Ruby ang iyong kalusugan. Nagtataka at hindi naman makapaniwala si Grid at sinasabi nito na malawak na pag-atake, reflection, at recovery. At napapatanong ito kung anong klaseng kapangyarihan mayroon siya. Tinatanong ni Ruby na Opa, artifact niya ito, di ba? Sinasabi ng system na ang Saintess na si Ruby ay nag-apply ng Holy Weapon at Holy Impact sa 3 God Hands. Ang Ultimate Enhanced Mjolnir ay nagbibigay ng nakapirming 3,800 Holy Damage sa mga target. Dahil sa epekto ng Holy Weapon, nagdudulot ito ng 500 extra Holy Damage. Dahil sa epekto ng Holy Impact, pamapalo ito ng 3,800 plus 500 na Holy Damage sa lahat ng mahihinang target na nasa loob ng radius na 5 metro mula sa apektadong target. Nagugulat naman dito si Grid at napapanganga, tumatawa at sinasabi ni Yerem Park na tingnan niya yan. Mukhang domino pieces sila, di ba, Sihi? Tumatawa at sinasabi ni Sihi na tama yan Yerem. At napapatanong si Sihi na kung ano ang ginagawa niya Opa. Hindi ba siya maghahunt? Sa isip-isip ni Grid na ang lahat ba ng malawak na pag-atake sa lugar ay palaging humaharap sa holy damage. Gayunpaman, ang bilis ng paghunting ay naging hindi bababa sa 6 na beses na mas mabilis. Bagamat isa itong kapangyarihan na maraming kondisyon, kung magiging isang taong kayang tuparin ang mga kondisyong iyon at tumaas ang level ng kanyang kakayahan. Ito ay isang scam tulad ng kapangyarihan na magbibigay daan sa iyo upang hindi lamang patayin ang isang kalaban sa isang putok, ngunit siya ay makakagawang pumatay ng 10 sa isang pag-atake. Hindi makapaniwala ang mga vampire at sinasabi nila na hindi nila sila kayang lapitan. Hindi niya akalain na kahit 400 sila, wala silang magagawa laban sa 3 tao. May dumating at sinasabi nito na kaawa-awa sila, hindi ba nila nakikita? Yung babaeng tao na may staff ang kanilang problema. Napalingon ang mga vampira sa likod at tinatawag nila itong Miss Tigirl. Naghahanda si Tigirl ng isang pag-atake at sinasabi nito na kung hindi nila kayang lapitan ito, kailangan niya lang siyang patayin ng magic. Tigirl, level 350, Pureblood Vampire, umatake na si Tigirl, nagulat naman dito si Sihi at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Sinasabi ng system na naabsorb mo ang 5,800 pinsala. Ito ay isang pag-atake na higit pa sa kakayahang mag-absorb ng pinsala ng slightly holy shield. Si Yerem pala ang humaran sa pag-atake ni Tigirl, at sinasabi ng system na nakaranas ka ng 13,050 na pinsala. Nakakaranas ka ng maraming pinsala ng sabay-sabay. Ikaw ay dinapuan ng abnormal na katayuan na stun, ang lofty will ay na-activate. Naiwasan mo ang kamatayan, sa isip-isip ni Yerem na kahit nahawak niya ang Divine Shield na ginawa ni Yang Wuopa, sa kasalukuyang level niya, hindi niya tuluyang naharangan ang pag-atake. Sa isip-isip ni Sihi na hindi niya siya mapagaling. Kulang ba siya ng mana? Sobrang dami ng buff na ginamit niya. Nagkamali ba siya sa mga calculation? Naghahanda na ulit ng bagong pag-atake si Tigirl at sinasabi nito na huwag siyang sagabal sa ganyang mahinang katawan, walang isip siyang babae. Napatumba si Yerem at sa isip-isip nito na mga 8% na lang ang natitira niyang kalusugan, at napapalibutan na si Yang Wuopa. Anong ginagawa niya? Di ba siya ang knight na nagpoprotekta sa Saintess? Tinawag ni Grid si Noe at Randy, sinasabi ni Randy kay Grid na iwan niya na sila dito. At umalis na siya, hinarangan ni Grid ang pag-atake ni Tigirl. Napapasigaw naman dito si Sihi at sinasabi nito na Opa, sinasabi ng system na nakakaranas ka ng 15,250 pinsala.
Naglabas ng red potion si Grid at sinasabi nito na hindi niya akalain na gumamit siya ng masyadong maraming mga skill. Sihi, dapat palagi siyang nagtitira para sa safety. Inumin yung dalawa ang mga potion na ito, sinasabi ni Sihi na pasensya na opa. Gusto nilang tumulong pero nauwi lang sa gulo, sinasabi ni Grid na huwag siyang mag-alala. Hindi man lang siya nakiliti sa atake na yun, sa isip-isip ni Grid na si Sihi ay nakakaramdam ng maraming responsibilidad. Hindi niya hahayaang sisihin niya ang kanyang sarili. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na hoy, siya ba ang umatake sa kanila? Umatake na si Grid at pinakawalan niya na ang Transcendent Link. Transcended Link, bawat hit ay may 150% ng pisikal na lakas ng pag-atake. Napangiti lang naman dito si Tigirl, at sumugod ito at sinasabi nito na nagawa niya bang pigilan at kontrahin ang atake niya, na isang pure blood. Kung gayon, ang kanyang dugo ay talagang maganda, at nakipagsabayan siya sa atake ni Grid. Tumatawa ito at sinasabi niya na hindi na masama, ngunit sa lakas ng isang tao, wala siyang pagkakataon. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Grid, at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na ang isang pure blood, na hindi isang noble ay magagawang ganap na ipagtanggol laban sa Transcendent Link, isang pinagsamang kasanayan. Napapatanong ito kung mas mataas ba ang difficulty ng lugar na ito kaysa sa 7th City. Hindi naman nababahala si Grid at napangiti pa ito, at sinasabi nito kung yan ang kaso. Magbibigay siya ng maraming experience points, tama ba? Sinasabi ni Tigirl na dapat alam niya ang kanyang lugar, at itikom niya ang kanyang bibig. Bigla na lang ito napatahimik at bigla ito nagsuka ng dugo. At nagtataka ito kung ano nangyayari, at bigla na lang may naghiwa sa kanya. Ito pala si Ierot, at sinasabi nito na hindi niya akalain na tatawagin niya siya para makipaglaban sa mga walang kwentang nilalang. Grid, dapat magpaliwanag siya. Hindi naman nagpaliwanag si Grid, at bagkus sinabi pa nito kila Randy at Noe na lilipat muna siya sa susunod na building. Tapusin na nila yung mga natitira kasama ang matanda na yan, at tapos sundan niya siya. Sumang-ayon naman dito si Randy, hindi naman makapaniwala dito si Ierot na binaliwala na lang siya. Sinasabi ni Noe na isa siyang low rankang, at tinatanong ni Randy kung bakit isa lang ang kanyang sungay. Umaapoy naman sa galit si Ierot at sinasabi nito na umalis sila, baka gusto nila patayin niya sila.